Uniquely Madridejos. Yay! Touchdown Madridejos, Cota Park. So dito wala namang bayad, libre lang. May parking space din naman dun ng motor. Maganda siguro dito sa hapon, no, yung pa-sunset kasi no, sakto may mga upuan dito. Tapos ito yung view. Oh, ganda. Grabe. Balik tayo dito ng sunset. Tapos meron din silang bridge dito. Tingnan natin kung anong meron dun sa dulo. So tara, lakad tayo dito. Ang tawag pala dito ay Otay Walk. Here. Yan, tara. Simento naman yung nilalakaran. Pero, ayan, parang may mga umaalog-alog. Parang mga ano, ipinatong lang. Ganun. Hi! Grabe, ang ganda dito. Ito yung view, oh. So, ayan, mahaba-haba na yung nalakad natin and malapit na tayo dun sa pinaka-view deck. Ganda. First floor, second floor, tapos third floor. Kaya tayo dun sa pinakataas. Dahan-dahan, medyo stiff yung lighthouse. Ayun yung lighthouse na nakita natin kanina. Ayan natin. Oh, ang ganda ng lighthouse din eh. Ito naman yung view sa kabilang side. Ganda din. Okay, akit pa tayo sa pinakataas, third floor. And here they are. Tuturo ko photography. Okay, this is the Cota Park and ito yung bridge na nilakad natin kanina. No? Pumunta tayo dun sa dito. Tada! Ayan, inakit natin yan. Ganda din ang view dyan. Balikan natin yan. Yan, we're here at Cota Park. Ito yung fort. Ayan. Okay, kaya siya din tiyag na bantayan. Ito, Cota Fort. Let's see. Relax. Nasa loob tayo ng Cota Fort. Maliit lang. But still, this is a historical place. Grabe, trick na trick yung araw. So, wala naman masyadong makikita, pero it's a good place to visit. Libre naman yung entrance dito. Kaya, come and visit Cota Park. Here is Lion taking photos. Wow. Tingnan nyo, may tumutubong ugat. Diyan. Magandang pumunta sa Cota Park ng hapon para mag-abang ng sunset. May mabibilhan din ng pagkain, kaya pwede talaga mag-chill sa spot na to. Nasa may kalsada lang kami pero ang dami naming stopover kasi yung kalsadang binaybay namin yung katabi lang ng dagat. And ang dami naming nakikita na mga magagandang tambayan or talaga mapapastop ka para picturean or to feel the experience. Ito, pakita ko sa inyo. So, ito yung kalsada. Tapos, ito. Oh, may park. Diba? Tapos yan yung view mo. Sino pa naman hindi mo mapapastop dito? Hindi kami masalan sa pagkain, pero gusto namin yung sulit at masarap.
During our entire stay dito sa isla, hindi lalagpas ng 300 pesos ang nagagastos namin sa bawat pagkain. Ayan, so kakatapos lang natin mag-lunch and nag-stop over tayo ulit. Yan yung kalsada na dinaanan natin. Tapos dito lang tayo nag-park. And ito yung view na nagpa-stop na naman sa amin na talagang gusto namin magtampisaw. Ayan yung kalsada, ayan yung motor. And ito lang naman yung view namin. Oh. Ha? So there, sa katilikan ng araw, kami ay magtatampisaw. Let's go! Actually, kahit dito nga lang tayo maglakad-lakad dito lang sa may dalampasigan, may mga makikita na tayong mga isda talaga. Mga maliliit na isda. Ay, look at this guys, Ang cute nung shell. May pattern siya. Oh, parang bundok. Cool, right? Okay, so tapos na kami magtampisaw. Lipat naman tayo sa ibang dagat. Tingnan natin kung ano pa iba nating makikita. Tara, let's! Dito ay ramdam na namin yung init ng panahon, kaya we decided na bumalik na muna sa accommodation para mag-wash up at para na rin makapagpahinga dahil sobrang aga nga namin gumising kaninang umaga. Around 4:30 PM ay nasa Bantayan Public Plaza na kami. Madaming food stall kayong pagpipilian sa paligid tulad ng burger, pasta, pizza, milk tea, coffee at madami pang iba. As for us, pinili namin ang fishball, kwek-kwek, balot at palamig. Pinili namin na dito sa Bantayan Municipal Wharf abangan ng sunset dahil sa view na to. Bago pa man dumami ang mga tao, nagsimula na kaming mag-set up sa dati naming pwesto. Sa 2 araw na pagtambay namin dito ay madami na rin kaming nakakwentuhan ng mga lokal sa isla. Sila talaga ang best source of information tulad ng kung saan may magandang view, ano-ano ang pwedeng gawin sa isla, saan ang murang bilihin ng mga pasalubong at kung ano-ano pa. Habang unti-unting nagpapalit ng kulay ng kalangitan, ay siya namang pagdami ng tao sa kapaligiran. May mga estudyante na nagpa-practice ng sayaw, may mga bikers na dito nagpapahinga, at mga pamilya na dito nagsasaya. We're here at Bantayan Baywalk. Dito namin inabangan yung sunset and grabe, ang ganda. Ayan nga, ang dami ring tao na nagpupunta dito para mapanood yung sunset. Actually, nakalubog na yung araw. We're just waiting for the magic hour. And napicturean na din natin yung sunset kanina. Ang isla ng Bantayan ang isa sa babalik-balikan ko kapag may pagkakataon. Bukod sa magandang tanawin, masaya akong makahalubilo ang mga nakatira sa isla at masaksihan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Bago kami bumalik sa Santa Fe, ay kinunan muna namin ng litrato ang oldest parish church sa buong Visayas at Mindanao. It was founded in 1850 and this church is built using coral stones from the island.